Good day guys! Nandito tayo ngayon sa isang branch ni Mitsukoshi dito sa Better Living Parañaque. Isang pantrabahong motorcycle naman ang ating feature na within 50,000 pesos mo ay meron ka ng pangmalakasang 150cc na motor. Ito si Daang Hari 150. Tutukan nyo dahil aalamin natin kung sulit nga ba yung kanyang specs, features, and also the price. Ito na nga ang inyong Daang Hari 150. May 3 available colors dito para sa mga magtatanong ng kulay. Itong binablog natin na kulay gray, meron ding kulay red at saka kulay blue. Yung kulay gray po dyan, yan lang po yung mga napapalitan. At yung pinaka-majority ng color dun sa kanyang katawan ay kulay black. Itong unit nga na to ay nasa business models ni Euromotor. May tatlong category nga ito. Itong 150cc, meron siyang 125, and of course, meron din siyang 175cc. And the major difference dun sa kanilang tatlo ay yung kanyang presyo. Na yung kanilang agwat ay may more or less na 5,000 pesos. Puntahan muna natin guys itong kanyang front wheel na may size na 2.75 by 17. Dati nga ay size 18 yung kanyang rim. Mapapansin naman natin na naka-wire spoke siya, mas durable siya kahit na i-sidecar natin kasi pang all-around naman tong motoron to. Pwede yung single, pwede pang sidecar. Ay kayang-kaya niya, kaya naka-wire spoke at napakaganda nung kanyang hub. Kulay itim na rin at makikita mo siya in actual, maganda rin yung pagkaka-finish sa kanya. Isa sa nagustuhan natin dito ay yung kanyang rubber. Yung ginamit dito ay hindi banana type. Pang single talaga, ganun din. Dito naman sa kanyang likod. Okay na okay ito pasok sa forma. Kahit na nasa mga curve ka ay mas may confidence ka ilin itong motor kasi may kakapit. Unlike dun sa banana type na flat lang talaga siya, pang diretso lang. Ang size nga pala ng gulong niya dito sa kanyang likod ay 3.00 by 17. Mas makapal na to kaysa dun sa kanyang harap na 2.75. Isa nga rin sa nagustuhan natin dito ay yung kanyang front suspension. Ayan, napakataba na rin. Mahalata mo talagang durable na rin siya. Matibay kahit isabak mo sa kargahan, sa pang sidecar. At maganda rin dito, meron na rin siyang rubber boots. Kung makikita mo rin siya in actual, mapapansin mo dito, may mga glitters na rin. Same pala sila ng harap dun sa 175cc. Pero dun sa 125cc, medyo mas manipis lang ito. Tapos kulay gray. Ito ang kanyang tapaludo. Makikita nyo rin dun sa kanyang fender ay may finish na rin, kulay itim. Okay na okay yan, pang anti-rust. Makikita mo rin dito sa kanyang harapan na may resemblance din siya nung isang 175. Pati din dun sa kanyang body appearance. Ang braking system naman natin, dito sa kanyang harapan, naka-drum brake pa rin siya. At yung kanyang speed meter reader, ayan, naka-cable pa rin. Kung papansinin nga natin itong kanyang suspension, mahaba na rin siya. And of course, maganda yung madaming space dito kasi iwas saldak. Lalo na kasi kapag nakapako na to sa isang tricycle, hindi mo kasi minsan ma-assess kung ilang kilo yung total weight nung karga mo. Minsan na idadaan mo sa mga lubak ay maganda, meron siyang play. Puntahan naman natin guys yung kanyang headlight. Mapapansin natin na rectangular siya. Same lang dito sa kanyang signal light. Naalala ko nga dati no, yung mga 2-stroke, usong-uso pa. Ganyan yung mga headlight nila rectangular. Itong kanyang ilaw guys ay bulb pa rin siya. Same lang dito sa kanyang turning lights. Or ito yung mga traditional na daytime running light na naka-bulb pa rin siya. Kung papansinin nga rin natin itong kanyang turning lights ay parang salamin. Or ito ay stainless. Nakikita mo yung reflection. Napaganda nito kasi agaw pansin. Lalo na pag maalaga ka sa motor tapos lagi mong pinupunasan, mas kikintab pa siya. Sa mga decals naman guys ay simpleng-simple lang din. Yan ay mga gear. Ayan o. Tapos dito sa kanyang gitna, Euromotor. And ang nagustuhan ko dito, meron din siyang tinted na visor. Ito nga guys, yung itsura ng kanyang cockpit. Simpleng-simple, malinis lang din. Yung kanyang mga buttons ay sakto lang din. Hindi naman masakit sa kamay. Okay lang din siya. Andito yung kanyang high and low switch. Ito naman yung kanyang switch para sa kanyang turning lights and syempre yung kanyang busina. Dito naman sa ating right side, ito yung kanyang throttle. Of course, nandito rin yung switch para sa kanyang dim light at sa kanyang headlight. Yung kanyang dim ilaw lang yung sinasabi ko sa inyo, traditional na daytime running light. Si Daang Hari, meron na rin siyang built-in na hazard light, hindi mo na kailangan magpalagay. And syempre, kung magmamotor ka tapos gusto mo ng pantrabahong motorcycle, pero hirap kang pumadyak, ay meron pa rin tong electric starter. Ito naman yung kanyang meter panel, nandito yung kanyang speedometer, nandito naman yung kanyang RPM, nakakinta to. Ang
Ang benefits naman ng pagkakaroon ng 5th gear ay mas tahimik yung makina according sa mga articles na nabasa natin. At dito naman, naka-mechanical key pa rin siya. Andito rin yung kanyang high beam indicator, neutral indicator, yung turning lights ay magkahiwalay. Dito naman sa kanyang leeg, may lock din siya. Ipapark mo siya at iiwan mo, pwede mo ditong susian gamit yung susi mo dun sa kanyang ignition. At mapapansin mo rin dito, may butas siya na built-in na kasi kung magsa-sidecar ka ay palalagyan mo pa ng ganito, no? Kumbaga dito, plug and play na lang siya. Ito naman guys, yung kanyang tangke. Meron tong fuel capacity of 11 liters at kung papansin mo siya in actual, kung tatamaan siya ng ilaw, may mga glitters na rin siya. Ang pinagkaiba nito dito sa 125cc, yung 125cc nito is 10 liters lang. Baba naman tayo guys dito sa kanyang makina. Kung mapapansin niyo mas maangas na siyang tingnan kasi dito sa kanyang side, magkabila ang crankcase, kulay itim na rin. Bumagay dito sa kanyang overall looks. Mukha na rin yung aftermarket itong kanyang Swaco, no? And of course, dun sa magtatanong kung card type, ayun, card type pa rin to. Ano naman ang makukuha mo kung magwa 175cc ka? Mas malakas po yung kanyang maximum torque. And speaking of torque, meron tong 10 Nm at 7,500 RPM. Yung kanya naman pong maximum power ay 9.5 kW at 9,500 RPM. What's good about the engine of Daang Hari is that naka Euro 3 na rin siya. Ibig sabihin, mas cleaner yung kanyang emission. Dun sa 125 nito is mas maliit lang siya. Yung kanyang headlight cover doon ay medyo mas maliit lang din. Pero ang advantage naman ni 125 ay syempre yung kanyang price and of course, mas matipid siya sa fuel consumption. Mapapansin nga natin itong si Daang Hari, major color na ito ay kulay itim. Mas maganda naman kasi yung kulay black bumabagay sa halos lahat na motor. At kung sa itim, hindi masyado na i-highlight yung mga gasgas o yung mga dumi dito sa ating motor. Sa kanya namang upuan, may naka-print doon na 150, 4-stroke. Taillight, pati na rin yung kanyang signal light. Yan po ay bulb type pa rin. At syempre, pag binili mo to, may kasama na siyang carrier. Mapapansin din natin yung kanyang suspension, naka-dual shock na rin siya at kulay itim rin, naka-jive dun sa kanyang main color. Check naman natin guys itong ating comfort dito kay Daang Hari 150. Itiklop din natin muna yung kanyang side stand. May side stand to, kaya lang wala pa siyang kill switch. Tanggalin din natin yung kanyang center stand. Okay rin na may center stand yung motor. Gamit na gamit lalo na kung may aayusin ka dito sa motor o kaya nagwa-washing ka. Unang upo natin, ayan, napakalambot ng kanyang suspension sa kanyang harapan, nagpi-play, pati rin dito sa kanyang likod. Medyo may sinasabi, no? Kaya lang mostly pag yung ganito yung binibili yung motor, talagang pang sidecar siya. Ayan, no? Saktong-sakto lang din, abot na abot natin sa height natin na 5'6", ayan. Kayang-kaya. Sa mga nagsasabing mabigat to, ay magaan lang to. 107 kilograms lang yung kanyang dry weight. Ang ibig sabihin po ng dry weight ay wala pang langis at wala pang gasolina. 107 kilograms. At doon naman sa kanyang ground clearance, medyo mataas din to. 160 mm. Yung kanya namang mga levers ay malambot lang din. Ang price naman po nito is 50,900 pesos. Ang maganda naman dito kay Euromotor ay napakababa nung kanyang down payment sa halagang 3,800 pesos ay pwede mo nang iuwi. Sa 3 years mo naman magmamonthly ka ng 2,561, may rebate po yan na 300 pesos. Ang presyo naman po nung kanilang 125 ay 46,900 pesos. Yung price naman po nung kanilang 175 ay 55,900 pesos. Available naman po itong unit na to nationwide, pero if you are near or within Parañaque, ilalagay ko na lang po dito yung FB page ni Mitsukoshi Better Living. Pwede nyo po silang i-PM para mag-inquire. And if you are within Metro Manila, pwede nyo rin po akong i-PM para matulungan ko po kayo dun sa pinakamalapit na Mitsukoshi branch dyan sa inyong lugar. Sa mga napadaan po sa ating YouTube channel, nag-upload po tayo ng mga budget-friendly na motor, murang motor, mga repo. Kaya kung hilig mo po ng mga ganitong content ay don't forget to like, share, and subscribe. Pasupport na rin po sa ating Facebook at sa ating TikTok na yung link ay ilalagay po sa description sa baba. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!